Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal naming kaibigan. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Mga mahal naming kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang ating karugtong ng kwentong ito na ating pinamagatang ang Malagintong Panabong, ang totoong hari ng sabungan. Ano, Tandang Piting? Sangayon ka ba na itong aking hiraw na hawak ko at ang iyong panuksokang panabong ang ating paghaharapin ngayon? Ang mapanghamong sabi ni Tatang Eloy kay Tatang Piting. Kung kaya't dahil doon, wala nang nagawa pa itong si Tatang Piting, kundi sapilitan niyang tinanggap ang hamon na yon sa kanya ni Tatang Eloy. Kung kaya't, sige Eloy, kung yan talaga ang gusto mong mangyari ay parang nagmamadali ka ng matudas. Yang iyong ipinagmamalaking maalamat na hiraw ay pagbibigyan kita. At kayong lahat, lalong-lalo ka na kanaw. Huwag ka munang umuwi. Huwag muna kayong umuwi. At panoorin niyo kung papaanong katayin at ikalat ang mga bituka ng hiraw na yan nitong aking panuksukan. At sa kung papaanong mapapahiya dito mismo sa inyong sabungan itong hambog na sabungerong ito na si Eloy. Ha? 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 Ang may pagkamahambog at may paniniguradong sambit ng matandang si Tatang Piting. Subalit, totoo nga ang isang latay kapag ka ito ay walang laman sa oras na ito ihagis, ay naglilikha ito ng ingay. At katulad mo rin, Piting, ang isang asong duwag, puro lang kahol, ayaw namang sumakmal. Bakit hindi pa tayo pumasok sa loob ng sabungan at kargahan agad ng tari at pagharapin ang ating mga panabong? Nang sa ganoon ay magkaalaman na kung kaninong panabong ba ang mamamatay at kung sino sa ating dalawa ang totoong mapapahiya. Masyado kang hambog kung magsalita, Eloy. Puro ka salita. Wala ka naman sa gawa. Sige na, tayo na anak, pipito. Ang naiinis na sagot ni Tatang Piting at tawag niya sa kanyang isang anak na kanyang kinikilalang mahusay na magtatari. At kasunod noy, magkakasama na nga silang pumasok sa loob ng sabungan. Si Tatang Eloy kasama ang hepe ng mga tanod at nagngangalang si Mang Buknoy at si Tatang Piting at ang kanyang anak na si Pipito. At ang mga pangyayaring yon ang siyang naging dahilan upang ikinansila ng sentensyador ang dapat na sana'y susunod na salpukan dahil sa ang panabong nila Tatang Eloy at Tatang Piting ang binigyang prioridad ng Kristo at ng iba pang namamahala ng sabungan. Si Eloy, ang sabungerong may alagang isang maalamat na hiraw. Hindi ko inaasahang maging siya may darating din sa sabungang ito upang makita ang laban ng ating malaginto. Ang dinig nila Itay at ng kanyang mga kaibigang sabi ni Lolo Pedro, dahilan upang kilala ko po siya, Tatang. Si Tatang Eloy ay ang sabongerong hindi naman talaga mahilig dumayo ng sabong. At iisang panabong lang ang kanyang alaga. At yan ay ang kanyang nakamamanghang hiraw. At ayon pa sa mga dinig kong mga usap-usapan, ang mga sabongerong katulad ni Tatang Piting ay ang gustong-gusto niyang makaharap o makabangga ng kanyang hiraw na panabong. O makabangga ng kanyang hiraw ang panabong nito. Ang mahinang sabi ni Manoy Igme. Ang ibig bang sabihin nito, kaibigang Igme, ay wala siyang balak na ibangga sa ating malaginto ang kanyang dalang hiraw na yan? Ang tanong ni Mang Clarito kay Manoy Igme. Oo, kaibigan, dahil ang mga sabongerong mga hampog lang at ang kanilang panabong ang gustong makabangga ng panabong na hiraw ni Tatang Eloy na kagaya ng ating nakikita sa ngayon. Dagdag pang sabi ni Manoy Igme sa kanya. Kaya't maswerte tayo dahil narito sila Tatang Eloy. Nakalibre ang ating malaginto sa pangungulit na ibangga ito sa kanyang panuksukan. Ang dugsong kagad na sabi ni Mang Alfredo, ilang sandali pa eh. Wala nang pag-asa pa na manalo ang panuksukang yan na pag-aari nila Piting sa hiraw na Eloy. Ang sabi ni Lolo Pedro, sa tingin ko'y tama ka riyan, Tatang Pedro. Dahil bihira o masasabing wala pang nakakatalo sa hiraw na yan
ni Tatang Eloy. Pagkatapos na sabihin yon ni Mang Eliasar, ay nakita na nga nilang lahat. Sa kung papaanong kinargahan na ng matulis at matalas na tari ni Pipito, na anak ni Tatang Piting, ang kaliwang paanan ng kanilang panuksukang panabong, at parehong nakangisi ang mag-ama ng nakakainsulto sa nooy kaharap nilang nasa kabilang bahagi ng loob ng sabungan na sina Tatang Eloy at si Mang Buknoy, kung saan ay makikita ring kinakargahan na ng pulidong tari ni Tatang Eloy ang kanyang hiraw na panabong na nasa kamay o nasa pag-iingat ng kanyang kasamang si Mang Buknoy. At pagkatapos nilang maisakato parang lagyan ng mga tari ang dalawang mga panabong, ay pinagharap na nga sa gitnang bahagi ng sabungan ng sentensyador ang dalawang sina Tatang Piting at si Tatang Eloy. Dala ang kani-kanilang mga hawak na panabong. Eloy, tingnan natin ngayon kung sino o alin sa ating mga lagang mga panabong ang totoo at tunay na hari ng sabungan. Ito bang aking panuksukan o yung isang pipitsugin at lalamya-lamyang hiraw, ha? Ang nakakalokong sabi ng matandang si Tatang Piting kay Mang Eloy o kay Tatang Eloy. Itay, hindi mo na kailangan pang sabihin yan sa kanilang dalawa. Tingnan mo naman yung kanilang hiraw. Parang hindi yata yan pinapakain ng maayos ng kanyang among si Eloy, ha? Ang may angas ring sambit ng nakangising parang asong anak na magtatari ni Tatang Piting na si Pipito. Dahil doon, Tatang Piting, sa inyo pong dalawang mag-ama, mawalang galang na po. Iisa lang po ang tunay at totoong hari ng sabungan sa ating panahon, at yun ay walang iba kundi ang malagintong panabong nila Mang Kano. At ikaw naman, Pipito, huwag kang magsalita na parang natitiyak mo na ang inyong panalo. Hindi pa nag-uumpisa at nagtatapos ang bakbakan. Ang inis na pagkakasabi ni Mang Buknoy. Hayaan mo na sila, Buknoy, dahil kalayaan nila at karapatan ng magyabang. Piting, ano pa ang ating hinihintay? Pinalis ko na ang kaluban ng tari nitong aking hawak na hiraw upang makita at masaksihan na ng lahat ang susunod na mangyayari. Ang sinabing yun ni Tatang Eloy ay siya namang inis na sinunod nitong napipikong si Tatang Piting. Binadali niyang inalis ang tali ng kaluban sa paanan ng kanyang panuksukan. At doon nagsigawan ang lahat ng mga mamumustat, mga sabungero sa paligid ng sabungan, at nang pareho na ngang naalisan o natanggalan ng mga kaluban ng mga tari, ng dalawang mga panabong, ay inumpisahan na nga nila itong karayuin. Parehong walang mababanaag na tensyon o takot sa hitsura ng dalawang mga sabongerong magkaharap na sina Tatang Piting at si Tatang Eloy. Parehong malaki ang kanilang kumpiyansa sa kanilang mga panabong. Parehong gumanti ng mga pagtuka sa bawat isa ang dalawang mga panabong. Kung kaya't magkasabay na nga nila itong nilubayan nang ang mga ito'y sumayad na sa lupang sahig ng sabungan. Agresibong inatake at pinalo. Pinalo kaagad ng panuksukang panabong ang nooy nakaabang lang sa kanya't naghihintay lang na hiraw na panabong. Talsik ito o ang hiraw papalayo sa kanya at napasadsad pa sa lupa't naglikha ng guhit ang kanyang bumaong mga kuko dahil sa lakas ng mga pagpalo sa kanya ng panuksukan. Ngunit walang katibayan o mga senyales na makikitang napuruhan na ng panuksukan ng hiraw ni Tatang Eloy. Dahil sa kabila ng kanyang mga ginawang mga pag-ataking yon, ay nagawa pa ring tumayo ng brusko ng hiraw na panabong at parang baliwala lang sa kanyang lahat ang mga ginawang mga pagpalo ng panuksukang panabong. Nakita mo ba yun, Itay? Parang hindi tinatamaan ng tari o hindi kayang abutin at ibaon ng ating panuksukan ng kanyang kargang tari sa angmang parte ng katawan ng hiraw. Ang nooy nagtataka ng tanong nitong si Pipitong, anak na magtatari, Tatang Piting. Sumagot naman ito sa kanyang anak at sinabing, Huwag kang kabahan, anak. Nag-uumpisa pa lang ang salpukan, At sinisiguro ko sa iyong mamaya-maya lang ay titimbuwang na't mawawalan ng buhay
ang hiraw ni Eloy. Ilang sandali pa'y muling naunang tumalon at lumipad pa palapit sa nasa lupang hindi gumagalaw. Nahiraw ang agresibong panuksukan. Muli nitong pinalo ang hiraw. Subalit nang mabigyan ng pagkakataong makaganti sa Noy, nakatalilis na panuksukan, ang hiraw ni Tatang Eloy ay ito'y pinalo ng 3 beses ng hiraw. Sa lakas Noy, umalandra ito't tumagapak pa sa harang ng sapungan, di kalayuan. Sa magkatabing mag-amang sina Tatang Piting, naalarma ang mag-ama at pinapakasan ng mga ito ng takot sa posibleng kalagayan ng kanilang panuksukan dahil nang ito'y bumagsak sa lupa o sahig ng sabungay. Nahihirapan na itong tumayo. Tinakma kaagad ito nang magtataring si Pipito at kanyang sinuri ang katawan ng panuksukan at doon nakita niyang may 3 mga hiwa ng tari sa kanyang katawan ng panuksukan. Ngunit buhay pa ito at kaya pa nitong lumaban, samantalang ang hiraw na nooy hawak at himas-himas. Nang seryoso at kalmadong si Tatang Eloy, ay malakas pa rin ang pakiramdam nito sa malakas pa rin ang kanyang pakiramdam sa maingay na paligid ng sabungan. Kinuha kaagad ng sentensyador ang 2 mga panabong at kanyang kinareho ang mga ito. Nang hihinam at may mga dugo na ang katawan o mga balahibo ng panuksukan, ngunit nagawa pa rin itong gumanti ng mga pagtuka sa pisngi at ulo ng hiraw. Dahilan upang Ano pang hinihintay mo? Bitawan mo na sa lupa ang 2 mga panabong na yan. ang medyo pagalit at halatang naiinis ng sabi ni Tatang Piting sa sentensyador ng sabungan na siya namang mabilis na sinunod ng sentensyador. Mas lalo pang ang naging banaag ng matinding pagkadismaya ang mag-amang sina Tatang Piting at ang mga pumusta sa nasabing panuksukan dahil naunang pumustura at umatake ng nakamamanghat mabibilis na mga pagpalo ang hiraw ni Tatang Eloy sa panuksukang panabong. Hindi na niya ito tinigilan ng mga pagpalo hanggat hindi ito nalalagutan ng hininga. Nagkagulo na ang mga mamumusta nang makita nilang lahat na nangalat na ang mga bituka sa nooy nawasak na tiyan ng panuksukan, maging ang mga balahibo nito'y halos maubos na sa kanyang katawan. Hindi. Imposible ito. Hindi ko inaasang makakakita ako ng isang panabong na katulad ng hiraw na ito. Masyadong magulang sa bakbakan. Ayaw na maunang umatake at naghihintay lang ng magandang pagkakataon bago gumanti ng mga pagpalo sa kanyang katunggaling panabong. Ang mahinang sabi ng nooy nagtatakat, hindi makapaniwala sa mga pangyayaring. Si Tatang Piting, sumagot naman sa kanya itong kanyang anak at sinabi nitong, Tama ka riyan, Itay. At parang ang mga sinabi mo kanina kina Eloy patungkol sa maaaring mangyari sa kanilang hiraw ay siyang natupad o nangyari sa ating panuksukan. Nagsigawan na ang mga sabongero at mga mamumusta sa paligid ng sabungan matapos na maideklara ng sentensyador na panalo ang hindi man lang hinihingal at walang tinamong ni isang tusok ng tari sa kanyang katawang nakamamanghang hiraw na panabong na pag-aari ni Tatang Eloy. Ilang sandali pa'y nakita ng mag-amang naglalakad na papalapit sa kanila nang marahan si Mang Buknoy at si Tatang Eloy at maingat na hawak ni Tatang Eloy sa kanyang mga kamay ang kanyang hiraw na panabong. At nang sila'y nasa harapan na nga ng parehong napahiyang mag-amay, nag-uwika itong si Tatang Eloy. Paano, Piting? Nanalo ang aming hiraw. At parang nabaliktad yata ang naging pangyayari na mamamatay at ikakalat ng inyong panuksukan ang mga bitukan nitong aming hiraw. Ang sabi ni Tatang Eloy sa mag-amang talunan. Nagsalubong naman ang mga kilay ni Tatang Piting at naging matalim na ang kanyang tingin kay Tatang Eloy at walang pagdadalawang isip nitong sinabi kay Tatang Eloy ang mga katagang, Eloy, ang sabong ay swertihan lang. Merong talo at merong panalo. At sa tingin ko ay mapalad kayo, swerte ang inyong panabong ngayong araw na ito.
Ah, Ganoon ba, Piting? Bakit ngayon mo lang sinabi yan? Dapat sanay kanina bago pa man nagsimula ang bakbakan ng ating mga panabong. Ay sinabi mo na yan nang mas maaga. At teka lamang, bakit parang hindi kayo makatingin ng diretso sa aming mga mata? May problema ba, Piting? Ang makahulugang tanong ni Tatang Eloy sa mag-ama. Tandaan mo ito, Eloy. Marami pang mga pagkakataon na makikita kita saan mang sabungan at patutumbahin ng aking mga panabong yang hiraw mo. Oh, talaga ba, Piting? Akala ko ba yung malagintong panabong nila kano? Ang sadya mo rito. Ba't parang sa aking hiraw ka na nagngingit-ngit sa galit? Sige, Piting. Pagbibigyan kita. Ano mang araw ay ihaharap ko sa iyo o sa iyong mga panabong itong aking hiraw dahil lang totoo ang mga panabong ng isang sabongerong katulad mo. Ang gustong-gusto kong makabangga o nitong aking hiraw. Piting, huwag ka nang mangahas na ibangga pa alinman sa iyong mga panabong sa malagintong panabong nila kano. Dahil kung ang iyong ginaasahang panuksukay hindi na umubra sa aking hiraw, mas lalo pa kaya sa malagintong panabong nila kano. Bastos ka, Eloy. At masyadong mabantot. Ang mga salitang inilalabas ng iyong malasagmabang bunganga. Tayo na, anak. Iiwan na natin ang walang kwentang sabungang ito. Tatalikod na sana ang mag-ama, Tatang Eloy, upang lumabas na ng sabungan. Ngunit pinahabulan pa sila ng mga salita. Itong kasama ni Tatang Eloy, nahipi ng mga tanod at nagngangalang si Mang Buknoy ng mga katagang. Ano man ang aming sabihin sa inyo, Tatang Piting, ayun ay aming karapatan. Magyabang man kami sa inyo at least kahit papaano'y nangyayari at totoong lahat ng yon. Pero kayo, mas nauuna ang yabang nyo sa inyong katawan at inggit sa inyong kapwa. Tama na yan, Buknoy. Hayaan mo na sila. Tayo nang lumabas ng sabungang ito. Ang sabit saway ni Tatang Eloy sa kanya. Pasensya na po, Mang Eloy. Saan ho ba tayo pupunta ngayon? Lalabas tayo ng sabungan. At pupunta tayo sa kinaroroonan ng mga mabubuting mga sabongero. Kay Kano at sa kanyang mga kaibigang nasa silong ng malaking punong nasa labas ng sabungan. Dahil meron akong importanteng sasabihin at dapat na malaman ni Kano at ng kanyang mga kaibigan. Ang sabi ni Tatang Eloy habang seryosong nakatingin ang kanyang mga mata sa kinaroroonan ni Laytay Kano. Mga mahal naming kaibigan, maraming salamat po sa inyong ginawang pagtangkilik sa ating mga kwento dito sa ating side channel na ito, Kababalaghan PH. Pasensya na po kayo dahil sa ang ating isang channel o ang ating main channel ay hindi pa rin magkakaroon ng ads. Pero sisikapin ko makapag-upload daw ng mga kwento. 3 buwan pa siguro o sa December pa bago tayo magkakaroon muli ng ads. Maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po sa inyong lahat.